Hi guys! Welcome to No One Asked Podcast. And today kasama natin ang aking friends na si Camille at saka si Jay. Hi guys, I'm Jay. Hi guys, I'm Camille. Ngayon, pag-uusapan natin ang lifestyle abroad while having happy hour. First question. Ano ang life story mo? Dito ka ba pinanganak? Ilang taon ka na? So, I'm 28. Dito na ako pinanganak. Dito na din ako nag-aral at nagtrabaho. So, fluent ka sa Italian dahil dito ka pinanganak. Yes. How about you, Jay? Ano ang life story mo? Dito ka pinanganak or from Philippines? Ilang taon ka na? I'm 27 years old. Pumunta ako pinanganak ako sa Pilipinas. Pumunta ako dito nung 12, 13 ako. Ayun na. Most of my life, nandito na ako sa Italy. Kaya hindi ko alam, mas feeling ko, Italian. hindi. Filipino, pero, no, Filipino, pero, alam mo yun, kasi, oo, parang, kasi, syempre, buong buhay mo, nandito ka na. Kalahati ng buhay ko, nandito na ako. Mas kalahati pa sa buhay ko, nandito na ako. Kaya, feeling ko, hindi ko din alam yung talagang Mas hard Mas Filipino. heart Pinoy pero cultural Italian. Hindi Feels naman sa may pagka-Italian, pero feeling ko na-adapt mo siya. medyo na-adapt. Ganon. Ganon yung feeling. Ilang taon ka nung pumunta ka dito? 12 ata. No, oo, 12, 13. So, fluent ka din sa Hindi naman Italian. sa fluent, pero marunong ako. Anong course mo pala, Be? Ang tinake kong course ay tourism. Tourism. Ikaw ay Fashion. fashion. So, Yes. ang tanong ko, as for someone na pinanganak sa abroad, saan mo na-feel na mas home ka? Kasi for sure nakauwi ka naman sa Pilipinas, nakapagbakasyon ka. Saan mo na-feel na yung home ka talaga? Yung at home ka? Feeling ko dito, kasi parang nakikita ko lang sarili ko na magbakasyon lang sa Pilipinas. Kasi sinasabi natin, it's more fun in the Philippines. Dito naman kasi, dito na din yung hanap buhay. Kumbaga, nandito na din yung closest friends, parents. Pero syempre, may mga ibang na naiwan sa Pilipinas. Pero mas feel home ako dito sa Milan. Home ako dito. Mas dito ka at home. Mm-mm. So, hindi mo nakikita yung sarili mo in the near future na uuwi ka sa Mag-for Pilipinas, good ka. na mag-for good, or dun ka tatanda, or alam mo yun, yung after mo ma-accomplish yung mga gusto mong mangyari sa buhay mo, uuwi ka sa Pilipinas, katulad nung, siguro dahil siguro dito ka na pinanganak, iba rin siguro yung immigrants na pumunta dito na pagkatrabaho nila, pagka nakaahon na sila or natupad nila yung gusto nilang pangarap or yung gusto nilang gawin sa buhay, uwi sila sa Pilipinas para Siguro hindi naman doon sa, na. hindi ko pa nakikita sarili ko sa Pilipinas mag-stay. Pero, ayun, ewan ko, parang, syempre, mahirap ang hanap buhay din sa atin, gano'n. Kumbaga, kung wala kang business na sa atin, syempre, back to zero ka, magka-adjust ka pa sa galawan doon, gano'n. So, baka the long future pa. So, si Jay naman, what is your experience living here in Italy? Or what is the struggle since na lumipat ka dito sa Italia? Siguro nung una, syempre wala akong maintindihan. Kasi parang mga incheck yung naririnig mo na hindi mo maintindihan kung ano sinasabi. So, kasi iba-iba yung language, Oo. pero may ibang, ano din kasi, may ibang, galing din sa ibang bansa. So, may English, may Chinese, may ibang language din, galing Germany, di ba? Parang Spanish. hindi talaga siya Italy kasi iba't ibang tao din yung napunta dito. Nakakasalamuha. Oo. Hindi katulad sa Pilipinas na pag may pumuntang ibang lahi, itatry nila na English yung English na halos salita. lahat ang sinasabi. Anong struggle mo? Ang struggle ko yung una sa lahat nga yung sa language. Language. Pangalawa, kasi nung high school ako, sobrang saya sa Pilipinas mag-high school.
school. True. Sobrang saya niya. Nung napunta ako dito, para kung biglang Parang pinanganak ulit. bagong pinanganak mo. Oo. Yun yung feeling na talagang mafe-feel mo yung sa Pilipinas. Pinagkaiba ng Pilipinas at saka ibang bansa. Hindi lang dito sa Italy. Na in general na ibang-iba talaga ang high school sa Pilipinas at ang hindi lang high school. I mean, Yung pag-aaral. Oo. Hindi, Yung buong school. life mo, lifestyle sa Pilipinas at dito. Kasi sobrang saya sa Pilipinas. Tapos dito parang hindi mo naman magagawa agad lahat ng gusto mo. Ano naman yung nilulook forward mo? Yung mas gusto mo bang dito or sa Pilipinas or ganun din yung parang ma-achieve mo yung dreams mo tapos uwi ka sa Pilipinas? Gaya ng sabi ko kanina, kasi mas mahaba na yung tinagal ko dito kaysa sa Pilipinas eh. Parang mas gusto ko dito. Katulad ng sinabi ni Camille, parang nakikita ko na lang yung Pilipinas na gusto ko magbakasyon. Makikita ko yung mga pamilya ko. O kasi ang saya dun sa Pilipinas lalo mga holidays, Mm. Pasko, Mas birthday, lalang Pasko at New Year. New Year. Happy New Year. yung Pasko, New Year, holidays talaga as in yung birthday. Minsan, kahit walang holiday, yung magkita-kita kayo ng friends, kahit yung malls sa Pilipinas, di ba? Tsaka dito, Sobrang nasa dito. sobrang magkaiba sila. Kahit ako parang na-culture shock din ako nung pagdating ko dito. Sobrang iba talaga ang Pilipinas at ibang Kasi bansa. pati yung weather. True. Ayun naman ang hindi ko kaya ngayon sa Pilipinas. Ayun, Yung sinabi. init. Yung siguro nung dumating din ako dito sa Italy, parang parang mas hindi, kasi sa Pilipinas init ulan lang eh, init ulan. Kumbaga humid talaga. Oo, dito hindi ko na rin kaya yung init kaya dito sa Pilipinas. Parang na lang siya, parang gusto ko primavera, inverno, At saka, autumno lang. Yeah. So, ano naman yung identity crisis nung lumalaki ka na dito sa Italy? feeling ko naguluhan lang ako nung siguro mga elementary, ganun, bandang ganung age. Na kung saan ba talaga ako. More on maging, ay ba, yung, ano bang tawag dito? Yung Italianizzata ba? Oo. Kumbaga, Or yun yung, Italianized. oo, ganun, Italianized. Or mas Pinoy. Kasi syempre, hindi pa ako ganun magaling magtagalog ng bata pa. Pero growing up, parang more Filipino side na ako. Yung mas, ano din sa culture. Kasi pinapakita ng magulang. Pinapakita din ng magulang ko sa mga kasama ko din. Mga Sa bahay? kaibigan. Paano ka nila kinakausap? Tagalog. Tagalog. Mm-mm. So, dun ka mas na... Doon ako din sa kanila. Pero nakakaintindi ka na ng bata. Nung bata nakakaintindi ako. Pero Salita lang talaga. Oo. Natuto lang ako sa kanila at sa mga friends, ganun. Sa mga classmate na... Hindi ka naman nabully. Hindi, never ko siya na Kasi, syempre, pag Pilipino, kumbaga, na, magiging racist, ganun. kasi O parang culture. kahit Ako, ano meron kasi akong bully. part ng, hindi naman siya bully, na parang, syempre mukha tayo. Asian. Oo. Ganun ang Oo. ating ano. Maririnig mo yung mga tao na, ni hao, Mm-mm. gaganunin Oo, ka. siguro Yun yung ako kasi, based sa kanya kasi, di ba dito siya pinanganak? Mm. So, parang sasabihin na Italianized na siya. Kasi dito siya pinanganak. Pero magkaiba yung dito siya pinanganak, school, ng elementary pa lang hanggang sa lumaki. Iba naman yung lumalaki ka na dito dumating na wala kang kaalam-alam, di ba? Yung hindi ka nagsasalita ng Italian, tapos papasok ka sa isang school na Wala yun kang yung language maintindihan, oo. na pinag-uusapan nila, na ginagamit nila. Siyempre, di ba parang mabubuli ka? Mas may prone na mabuli pag hindi ka dito pinanganak. Kasi isipin nila na, Ay, hindi ito nakakaintindi. Oo, parang Hindi, ganon. oo. Ako Kesa parang sa- hindi ko naman siya na-feel agad. Kasi Ako may din. yung mga kaklase ko dati, hindi naman nila pina-feel na, ay, Asian to, bubuli. Hindi ko siya na-feel. Hindi ito makaintindi Oo. ng Italiano. Hindi sila Oo. ganun. Tinatry din nilang makipag-usap ng, tinatry nilang mag-English din, na kung paano ka i-approach, kung paano ka nilang makakausap. Kasi Oo. syempre, ikaw yung bago.
Pero yung bully, maririnig mo sa ibang tao. Kahit ngayon, makakarinig ka ng... Kahit Sa sa daan matanda na lang, tayo, oo. may maririnig ka. Kahit hindi sa school. Hindi sa school. Kahit sa daan lang. Oo. Yung ano ba may mga tipong tao na kahit maay o ibang lahi na Ang sabihin na liha, gano'n. Ang mahirap nga doon, kasi di ba nasa bagong henerasyon na tayo, Mm. new generation. Pero yung parang mas more on mag-move forward yung generation, parang mas more on nagiging Lumitaw ang utak nila. close-minded sila. True. Kasi parang ngayon mas maririnig mo yung racism, yung bullying nila sa ibang tao kahit obviously wala naman silang ginagawang masama. O yung makita ka lang na dumaan, sasabihin na Chinese ka. Wala akong against pag sinabihan ako na mukha kong Chinese. Porque lahat naman tayo parang may kanya-kanyang opinion based sa nakikita natin. Pero hindi yun dahilan para tawagin mo isang tao ng Chinese. Mm. Ng Chinese ka, ganyan. Oo. Para kasi sa ako feeling, hindi naman sa feeling nakaka-insulto, pero parang ang hirap lang anuhin na dito sa Europe, mas pansin ko parang mas ano sila, parang mas dinadaw nila ang Asian. Hindi katulad sa Amerika, dinadaw nila ang mga itim. Oo. So, parang Kasi sa Europe, iba. ang sinasabi nila kasi pag Philippines is domestic. Oo. True. So, tagalines, Mm. yung aside sa tagalines, babysitter, caregiver, nurse, mga ganon. So, parang hindi sa mababa yung tingin nila. Pero, yung hindi naman kasi nila nakita na may Pilipina na maganda yung work dito sa Ganyan office. yung nangyari sa akin. Kaya mas malalang, mas ano sila na sabihin na bully. Kasi mas feel nila na, kasi yung naglilinis sa bahay ko, Pilipina. Oo. Yung Bibibisit nagbibisisin sa anak ko, Pilipina. Yung nag-aalaga ng nanay ko, Pilipina. So parang yun yung thinking nila na mas mataas ako sa isang Pilipino. Kasi, yun yung nagtatrabaho sa akin. So parang gano'n na yung thinking ng Europe. Hindi naman, obviously. Pero mostly gano'n mostly. Yun yung nangyari sa akin this last month ata. Yung client namin sa works, tinanong niya kung anong lahi ko. Sabi ko, Pilipino. Sabi niya, yung mga kilala kong Pilipino sa Milan, puro sa bahay nagtatrabaho. Parang para sa akin, nakaka-insulto. Oo, di ba? Na ganun yung sasabihin sa'yo. Na parang hanggang doon na ba tayo? Oo, parang hanggang ganun lang bang Pilipino? Hanggang doon na lang ba tingin nyo sa amin? True. Actually, hindi naman sa may point. Pero, minsan yung mga Pilipino kasi, sila parang okay na sila sa gano'n na lang. Sabihin na, wala kami pinag-aralan. Dumating kami dito, naglinis kami ng bahay. Hanggang doon na lang yung kaya namin gawin. Parang ayaw nila na, alam mo yun, yung mag-grow. Mag-step up. Mag-step up. Yung, kunyari yung, syempre ako, nag-start din ako sa paglilinis ng bahay. Babysitter, caregiver. Oo. Pero naisip ko sa sarili ko na hindi ako hanggang doon lang. So, parang nagtrabaho ako hanggang sa umangat yung status ng work ko. From that phase of work, nag-factory. Tapos, nag-negosyo. Tapos, sabihin mo na nag-factory ulit. Pero, depende din naman kasi kung paano mo titignan yung first of all, being practical, yung sahod, di ba? So, hindi naman porket babysitter, hindi naman mababa yung sahod nila. At hindi rin naman masama na yun yung kaya mong gawin. Pero syempre, ngayong generation na to, makikita mo na may mga Pilipino talaga na gusto nilang umangat sa buhay. Na makikita mo may mga negosyo na yung mga Pilipino dito, sa Europe, or Germany. Kung may mga makikita mo talaga na pag gusto may paraan, pag ayaw talaga, hayaan mo na lang. Pero nga yung nakita ko, sabi nga ni Vice, parang ang mag-broke ng generational, ang tawag doon? Curse. Parang tayong mga Gen Z. Gen Z po. Hindi ko tanggap na Gen Z tayo. Gen Z tayo? No.
Picture lang to, Gen Z. na parang hindi tayo gagaya sa mga magulang natin na hanggang dun lang. Kumbaga, Hindi naman sa hanggang dun lang, pero karamihan kasi sa mga Pilipino, Pag kasi Hanggang- naramdaman nila na stable, yun na yun. yun na yun. Wala nang pag-angat. Pag tinry pa nilang umangat pa, parang mahihirapan na sila. Feeling ko may pagka din sila, yung takot. Mm. Kumbaga na, Siyempre, stable ka na eh. So, komportable na ako sa dito trabaho oo. na napapakain. Tsaka nakakapagpadala ko sa Oo, pamilya ko, yun yun. na natutustusan ko yung mga pangangailangan nila. So, okay na to. Mm. Parang, siguro, yun pa hindi nakakaipon. Mm. Di ba? Mahirap Parang lang tayo. yun. Parang work and survive na lang, di ba? Pero siguro naman ngayon yung mga batang Pilipino na galing na sa Pilipinas, Ayun din. may Mas alam nila. sana mas, kasi naramdaman na nila yung hirap sa Pilipinas, di ba? Sana mas gusto pa nilang umangat. Hindi pa yun. Iba yung pag galing ka sa Pilipinas, alam mo yung hirap sa Pilipinas. Ay, pag nasa Pilipinas ka, parang feeling mo, ang dali lang ng buhay. Mm. Pero pag napunta ka sa ibang bansa, parang doon mag-start yung life story mo na ganito pala kahirap sa Buhay ibang bansa. sa'yo. Yung Papahalagahan talagang isang mo kayod, yung- isang tuka. Yung sense ng sinusweldo mo, Oo, maiisip talagang, mo siya. talagang mahalaga kahit Oo. piso. Kasi pag iba kasi yung perspective ng mga tao sa Pilipinas sa pamilya nilang nasa ibang bansa, na parang malaki yung value ng pera sa ibang bansa. So iniisip nila na pag pinadala sa Pilipinas, malaki. Mm. Pero ang naisip nila, yung pagpapadala lang. Hindi na naisip na yung pamilya nila sa Pilipinas, kailangan din pala nila magbayad ng renta ng bahay, ng bills, ng ano. Parang buhay nila din yung binabayaran, yung pamumuhay nila sa Oo. ibang bansa. Yung sobra, yun na lang yung mapapadala. Pero instead, baliktad. Papadala muna nila yung pangangailangan sa Pilipinas, tapos sa kanila iba-budget yung Pero, pamumuhay nila dito sa ibang bansa. Di ba? Parang, Minsan kasi ang unfair Mahirap. din ng yung nasa Pilipinas ka, tapos makakatanggap ka ng gano'n, ng padala ng nagmamahal sa'yo sa buhay. Pero hindi din nila alam yung hirap na pinagdaanan mo, kung paano mo siya kinayod, kung paano mo siya hinirap sa work. kaya nga mas natututo yung mga Pilipino din kapag napunta sila sa Oo. ibang bansa. O kaya yung simula natin ng magtrabaho. Trabaho. Kumbaga, yung ma-experience nila yung hirap. Hindi ko Mas- ma-imagine yung mga taong ano na lang, parang umaasa na lang sa umaasa. suporta. Oo. Parang Kasi sa hirap Pilipinas, doon. sabihin na natin na masaya, Ganun tao. masaya yung experience mamuhay sa Pilipinas. Kasi sabihin mo na, kung ano yung perang meron Hawak mo yung ka, oras mo sa Pilipinas. oo, sobrang libero ka, liberated. Yung sobrang libero na, Free ka na. Free. gawin- yung freedom mo sa oras, sa trabaho, sa ganito. Pero nga lang yung pagtatrabaho kasi sa Pilipinas. Grabe, yung sahod nila. Hindi ko na-imagine na 600 pesos. Isang araw? Basta around, alam ko yung pinaka mataas. Minimum? Oo, mga 15K? 15K every 15 days. Hindi Quincenas. ba, Quincenas. hindi ba may isang gano'n, may isang buwan na 15,000? Hindi. Ang Oo, sweldohan may kasi sa ganun. kanila, 15 to 20 maximum. Oo. Maximum na ata 20 of depende sa trabaho. Kaya nga. Oo. pero kung nag-waiter ka sa Pilipinas, Mahirap alam mo ang oraryo pa ng trabaho sa Pilipinas. parang check dito. Ano sila, parang kung pwede gawing mezzanotte to mezzanotte. Yung parang Kaya midnight nga, to midnight. parang sa incheck dito nagtatrabaho Full talagang time na. pagod na pagod ka. Parang sa Pilipinas kasi, kung magtrabaho ka, wala ka ng buhay. Kaya yung mga Pilipino, mas pinipili nila na yung parang magtayo ng sariling negosyo para hawak nila yung oras nila. Yung mga nagtitindahan. Parang ang priority kasi sa Pilipinas is yung freedom nila. Diba? Parang mas priority nila yung sa kasiyahan, yung makasama yung pamilya nila, makalabas, makagala, kaysa sa focus sa pagtatrabaho at pag-iipon, pag-invest, diba? Parang, pero iba dito sa Italy. Sa Italy, ang buhay para ng mga
ang tawag doon, yung stranieri, yung parang immigrants. Ang buhay ng mga immigrants kasi dito is bahay-trabaho na lang. Parang ang nangyari sa Italy, working space. Feeling ko hindi lang siya sa mga Pilipino. Pero Feeling ko halos lahat. Depende. Halos lahat. Depende sa status ng work mo. Tsaka ng buhay mo, feeling ko. Okay. Kasi ang daw, ang Italian daw, sabi, narinig ko, based sa friends, mga friends na Italian, nag-work sila, yung phase ng 2 weeks na vacation ng summer, 2 weeks ng winter. Ang ginagawa nila nun, bago mag-summer, mag-vacation, yung buong time na yun, i-work lang nila. Kaya nga, para tayo Para din, makapag-ipon, para dun sa 2 weeks na vacation. Pero yung 2 weeks na vacation nila yun, Talagang bonggang-bongga, di ba? Hindi katulad sa atin na Yung sa mga katulad sa mga magulang natin. yung pupunta ng beach, Talagang- isang araw lang, tapos uwi na. Di ba? Yung parang hindi natin kaya yung 2 weeks or yung, sabihin mo na 1 week, nasa hotel, breakfast included, sasakyan, o kaya yung ano, di ba? Naka-train, naka-boat, mga ganun-ganon. Hindi, Hindi. kasi ibang status na talaga ng life yun. Kung Kumbaga baga sa atin, nasa mga artista level na yung mga ganun. Hindi. Ang sabi kasi nila, hindi talaga sila kumakain. Ay, hindi naman sa hindi kumakain. Pero Hindi kasi super tipid talaga Hindi sila. una sa lahat kasi, ano sila, conscious sila sa katawan nila. Kaya tingnan mo, bago mag-summer hanggang Kailangan halos, fit na fit yung halos Oo. 80% ng mga Italian. Kahit yung mga lola, ang di ba? gaganda, oo, ang ganda na ng mga Sobrang ganda ng katawan nila. Tapos puro tan, puro, alam mo yung parang muscle. Parang ano pa sila, nagpapasalon ng katawan. Nagre-ready pa sila bago Oo. mag-beach. Kumbaga, Speaking of tan, anong nafe-feel nyo sa sarili nyo? Ikaw ba? Sa kulay. Kasi morena ka. Ako gusto ko yung kulay ko. May times na mas gusto kong mas maitim. May times na gusto kong medyo maputi. Pero hindi yung puting, ano yun, sa Pilipinas. Puting-puting Oo. gluta. Yung puting gluta. Yung ano lang ba, yung parang, kasi syempre may kunyari, may marks ka, yung parang, hindi man peklat ba yung ano? Minsan pag nakikita, summer, Kita-kita. maputi ka. Kasi after ng winter, di ba, medyo yung Nagla-light balot na yung balot color. ka, Nagla-light nagla-light yung color mo. So nakikita yung mga tinatago. So pag nagpaitim ka naman, medyo umitim-itim ka naman, hindi na siya kita. Pero pag pa-winter na, yung parang ano na, kita-kita mo yung sarili ng uling. Yung uling ka na, parang pag ganyan mo, parang black and white na yung, ano mo, yung kulay mo. Sa akin okay lang, pero parang kasing kamilyo yung kulay ko eh. Parang pagtapos ng winter, maputi-puti ako. Pero hindi ako ganyan puti. Wow! Grabe yung Hindi ako ganyan Hindi puti. mo puti. Ayun Maputi nga. ka. Ako kasi, yung kulay ko, ganito na yung puti ko. Ako din. Ito na Ganito na yung puti ko. Pero may mas iitim pa dito. Ay, oo. Basta Mas summer. iitim pa dito. Oo. So, yun lang. Thank you. Goodbye. Siya naman. Ikaw? Ako mas prefer ko yung talagang morena. Yung tan na tan. Hindi ko alam kung bakit kasi siguro sa Pilipinas pa lang maitim na ako eh. Ayoko lang na uuwi ako sa Pilipinas na maitim. Ayun nga. Ay, Hindi, oo. hindi naman Alam sobrang itim Hindi yung sobrang itim. Okay lang sa ganitong kulay na uuwi ako ganito. Kasi pag umuwi ako sa Pilipinas, feeling ko maputi-puti ako. Oo. Kasi syempre Ako galing hindi. ka sa Mas labas. gusto Galing ko ako. abroad. Galing Oo. abroad, ibang bansa. Ibang- Pero pag umuwi ka kasi sa Pilipinas na sobrang itim mo, sasabihin nila, saan ka galing? Oo. Bakit Diba? kaya ganun Bakit sila? ganyan? Ano, yun kasi yung mindset nila na pag maitim ka, kahit na galing kang abroad, parang galing ka lang doon sa kalye. Oo. Oo, di ba? Parang sa Nagpaano. kalye ka nakatira. Oo. Kasi sila syempre, puti, Korean skin, glass skin. Ang dami kasi nila sa atin. Pero grabe, ako gusto ko umuwi sa Pilipinas para sa ganun. Pang glass Oo. skin, mga Yung sa pang skincare. skincare, Ayun yung na. mga pang Vicky Bello, mga ganon. Yung pa IV, go. Pero yung kulay ng katawan, ayoko lang na sobrang, yung galing kang beach, galing summer, na kulay. Siguro yung after winter na lang, para medyo maputi-puti, parang mukhang makinis, mukhang hindi ka galing uling, gano'n. How comes?
Ako ang gusto ko lang, pagpantay yung kulay ko. Kasi hindi kasi pantay yung kulay mo. Hindi, babe. Makikita. Oh. Hindi pantay. Ay, kasi naman, Hindi, syempre, hindi naman talaga magpapantay yan, dahil. Oo nga, pero hindi normal yung ganitong, I mean, gusto ko, ganitong kulay ko ng buong katawan. At ng medyo lagi ka mag-short eh. Ayan, Magbibilad ako. Pwede ka dyan, ha? Oo. Maglagay, pero harangan mo lang yung ano. Mas kumama yung talatso. Basta, mas gusto ko yung ganitong kulay na medyo matanpa. Kumbaga kung, kasi sa summer gusto ko talaga magpaitim, as in talagang babad na may oil sa katawan, ganon. Hindi ba masama pag-oil? Hindi. Yun yung, Oil. I'm not sure. Ano yata na. Never ko pa na-try yata ang oil. Alam ko, ang sabi, huwag oil. Ano gusto? Kasi, parang ano doon, Prito? prito. Pero mas, siya, mas matagal. Tsaka ang- nakaka-burn siya ng skin. Mas Hindi. prone to burn. No, kasi bago ka magbabad ng oil, mag-sunscreen ka talaga para protected yung skin mo. Tapos mag-oil ka, magbabad ka, tapos maging ano ka lang, hotdog na Ikot-ikot. ikot-ikot. Yung kalahati. Oo. Opo. Pero nakapag ano ka na, nakapag One piece, two piece. yung two-piece pero wala ka ng ano. Kasi di ba, pag naka two-piece ka, yung bra, Ay, yung parang sa mga Italian na babae na naka-hello with Mhm. everything, hindi ko kaya, malamang. Yung magbabad na yung everything ko ay, hindi ko kaya. ikaw. Hindi pa. Siguro kung may mga walang yung nakalabas, as in, Oo. hindi pa. Siguro kung walang tao sa paligid. Siguro kung ako yung sabihin, ay may bata dun. Oh." Siguro kung walang tao sa buong beach, O baka siguro- kaya ko gawin. Kung babae Private lang ang beach. oo. Dahil gusto mo umuwi sa Pilipinas para magpa-glass skin, self-care. Magpa-enhance. Okay. Anong opinion mo about enhancement? Or like surgeries? Ikaw, dahil di ba Pilipino ka, na pumunta dito sa abroad, so laging may nakikita ka mga ibang lahi na matatangos yung ilong, Mm. yung jaw pang na paka, di ba? Tapos yung parang, alam mo yun, yung parang, dahil conscious sila sa katawan nila, parang kala mong araw-araw silang naglalipo. Ako kung, kunyari, bibigyan ako ng pagkakataon, may ipa-surgery ako sa katawan ko, siguro yung tiyan ko. Kasi talagang kakaiba. Kakaiba. Kakaiba yung tiyan Diba? ko. Parang ano, bulsa. Tatanggalin lang yung taba. Palalim na siya ng palalim. Pero kung wala naman problema kung magpa-ano ng ilong. Pero kasi feeling ko hindi ako pwede magpa-ano ng ilong kasi may allergy ako. Mm. Lagi akong sisipin. Pero yung mismong number one na kung gusto mo pag may may pagkaka... may chance. Hindi ko alam kung surgery ba yung magpapabawas nga ng taba. Lipo. Ayun. Parang lipo. Mm. Ayun. Hindi, Siguro Barbie kasi arms, yung Barbie Barbie arms yan. Ikaw ka. Ako, Tsaka Jola. Yung gusto kong mag-jotox. wow, ang dami niya gusto, sana all. No, ako siguro magpa-breast reduction ako. Yun yung gusto kong una. Breast? Reduction, magpabawas. Palalim mo sa akin. Sige, pwede naman. Tapos, like, dyan din, siguro push-on. Push-on at, braso. Pero Yun sa siguro yung face, common na problems ng babae. Oo. Oo. insecurities ng mga babae. Pero siguro, kaya naman ng exercise. Siguro, kulang lang tayo sa motivation at, tag dito. Oo, kasi kung nakakaya mo naman mag-diet, Oo. di ba? Sabay mo na rin yung consistency, exercise ayun. mo, di ba? Ikaw, di ba balak mo dati magpa-ilong? Naisip ko na magpa-ilong. Pero kasi, kamukha ko nga yung nanay ko. Mm. So, ang nabigay niya lang sa akin ilong. Pag, kunyari, tumanda na ako, ayoko na mawawala yung ilong ko. Ayoko na. Kasi ito na lang yung natitirang everything ng nanay ko sa akin. Di ba? So, kahit na yung tatay ko sinasabi ka mong kamukha yung nanay ko. So, sabi ko, pag nagpapalit ako ng ilong, Hindi mo naman. hindi ko na siya magiging kamukha. Kasi parang ganito yung ilong ng nanay ko. So, pag tumanda ako, wala na akong, parang, kung ano yung meron yung nanay ko, yun na lang yung nasa akin. Yun na lang may pamana sa'yo. Yun na yung napamana niya sa akin. Ako natatakot ako kasi baka mamaya grabe, hindi bagay. Ako, para sa mga Hindi naman. nakikita ko,
parang magiging iba talaga yung itsura mo. Mag-iba yung itsura mo, pero syempre, hindi naman ibibigay na yung malaki-malaki. Bago ka kasi lagyan, Titignan ko anong oo, parang i-measure nila kung sa size kahit ng sabihin mukha mo, tumangos ng ilong mo na ganyan, Oo. iba na yung itsura mo eh. Oo. Pero syempre, pag nagpaayos ka ng ilong, maya-maya, isipin mo, paayos mo kayong ganito, Yun paayos na. ko yung ganito, ganito, ganyan, Masasanay isasanay yung ka. ganito. Parang, tsaka hindi, Hindi naman din, I mean, ikaw against ka sa surgery, plastic Hindi. surgery. Hindi. Never ako. Kasi, syempre, hindi mo na, maraming insecurities ang isang babae. Oo. So, hindi mo siya pwedeng sabihin na against ka. Siguro, sabihin mo na yung mga nanay natin. For sure, mga nanay natin. Oo. Sabihin, kung anong binigay sa'yo ng Diyos, yun na yun, wag mo nang baguhin. Yun nga yung hindi ko nagustuhan. Ito nga yung ganito. Ito nga. Diba? Oo. So, para maging confident ka, kasi ikaw naman yung magdadala niyan. Kung nagpagawa ka ng ilong, bumalik ko. Di, Natamaan ikaw yung magdadala niyan, di ba? Ipapasurgery. Ang problema lang kasi doon, pera. Ayun lang. Di ba? Kung meron kang So guys, pag may magpapasponsor po, Oo, nandito po kami. nandito po sila. Ah. Siguro ang pa-sponsor ko na lang, tanggal taba. Sip-sip taba. Di ba? Sip-sip taba program. Yes. Andito po kami, Bakyabi, kung makikinig ka man sa Bakyabi. podcast na to. Andito kami. Yung taba ko, Waiting kami. ilipat nyo na lang sa puwet. Para kay Jay, ano ang naituro or naitulong sa'yo living abroad, living in Italy? Sa totoo lang, hindi ko alam. Bakit? Kasi Kasi hindi ka lumaki sa Pilipinas, so hindi mo nakita yung differences. siguro, kasi hindi ko nakita yung struggle nung kabataan ko. Hindi ko alam. Siguro ang struggle lang nung nasa Pilipinas ako, hindi ko kasama yung magulang ko noon. Ang nagpalaki sa akin, tito, tita at lola ko. Kaya hindi ko, siguro yun lang ang pinaka-struggle. Pero sa Pilipinas, hindi dito. Ang struggle ko lang dito noon, yun nga dati, yung sa language. Ngayong lumaki na, siguro, hindi ko alam kung saan tutungo yung life ko. Ikaw ay isang immigrant dahil sa Pilipinas ka pinanganak na dito ka na lumaki. So, hindi ka nagkaroon ng ganun. Hindi ko malaman sa sarili ko kung anong struggle nga nung nasa Pilipinas ako at nandito ako. Kasi syempre, bata pa ako noon, nung nandun ako. Ngayon, malaki na. Kaya, hindi ko alam yung pagkakaiba. Hindi ko din alam. Tama na yan. Hindi mo rin alam. So, for Camille, what's one thing you're grateful about growing abroad? Kasi hindi ka doon pinanganak. I mean, dito ka pinanganak. So, ano yung pinasasalamat mo? Siguro yung naging healthy ako dito at saka naging healthy din yung kapatid ko kahit pa paano sa Pilipinas. Kasi di ba magkalayo kayo? Oo. So, kumbaga, siguro sa tadhana na lahat okay, lahat, let's say, stable, na hindi kami ginutom ng magulang ko, etc. etc. So, ayun, siguro, I health pala, hindi siya wealth. Wealth is health. Ayan. Wealth is health. Yung health. Yung kapatid mo kasi di ba nasa Pilipinas siya. So siya naman, dun siya. Dito siya pinanganak din Dito din siya pinanganak. sa Italy. Tapos, parehas kami inuwi sa Pilipinas. And then ako lang ang binalik dito. Kasi of may dengue era. Ganun. So that's it guys. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe. And see you on our next podcast. Bye! Cut. Feel home ako dito sa Milan. Ikaw, Jay. So, ano yun? Immigrant na kasi sa Pilipinas ka pinanganak. Ano? You're very fluent in Italy. Italy.